Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ipapatapon ng US ang mga unang iligal na imigrante na tinuturing ng panganib sa seguridad. Sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, nitong Huwebes na ipapatapon muna sa gobyerno ng US ang mga iligal na imigrante na may criminal record at mga sangkot sa mga aktibidad na terorista. Sa panayam ng Super Radio DCBB, sinabi ni Romualdez na nakuha niya mga impormasyon mula sa American law enforcer. Sinabi ng NY na uunahin ng Administrasyong Trump ang pagpapatapon ng mga iligal na imigrante sa itinuturing na problema sa seguridad sa iba't ibang estado. Uunahin nila talaga yung mga merong criminal record at saka terrorist activities. They will deport first those with criminal record and involved in terrorist activities, Romualdez said. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, pinayuhan ni Romualdez ang mga Pilipinong iligal na nanatili sa US na huwag maghintay na ma-deport kasunod ng pagkapanalo ni President-elect Donald Trump. Sinabi ng pinuno ng Republikano na nilalayon niyang i-deport ang lahat ng mga iligal na imigrante sa loob ng kanyang 4 na taong termino, ngunit nais ng isang kasunduan na protektahan ang tinatawag na dreamer ng mga imigrante. Pinayuhan ni Romualdez ang mga Pilipinong iligal na naninirahan sa US na kumuha ng magaling na abogado na tutulong sa kanila sa kanilang kaso. Dagdag pa niya, may mga Pilipinong American Legal Counsel na handang tumulong sa iligal na imigran sa kanilang mga kaso. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay, malulutas kapag Brazil Jean, huli sa pagmamaneho ng lasing, kruma pumasok sa Riles. Mia Suzuka City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang Brazilian na lalaki age 63 years old matapos mapatunay nagmamaneho ito ng lasing. Nangyaring insidente noong January 7 ganap ng 5:20 p.m. Ang crewman na minamaneho nito ay pumasok sa Riles ng train. Merong nakakita sa pangyayari na siyang tumawag sa mga pulis. Agad namang inihinto ang operasyon ng train. Ayon sa mga pulis, ang crewmang minamaneho nito ay bumangga muna sa island car na nakahinto sa parking area bago pumasok sa Riles ng train. Hindi naman inaamin ng lalaki ang charge laban sa kanya. At sinasabi nitong totoo na lasing siya, subalit ang misis daw niya ang nagmamaneho. Huminto ng matagal ang operasyon ng train at nakapekto sa more than 15,000 commuters. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for today. Vic Soto, kakasuhan si Daryl Yap. Nakatakdang magsampa ng demanda ng Itbulaga host at veteran actor, comedian na si Vic Soto laban sa filmmaker na si Daryl Yap. Kaugnay ito sa i-produce ni sinulat at inanabas na teaser na controversial director para sa kanyang pelikulang The Rapist o Pepsi Paloma sa social media platform kung saan direktang pinangalanan si Bossing kaugnay ng controversial na kaso. Binanita sa TV5 na nakatakdang ihain ni Vic ang kanyang illegal counsel ang mga reklamo sa Muntinlupa City Regional Trial Court ngayong araw. Agad gumala sa social media ang nasabing teaser na pelikula ng director na nasasangkot sa pangalan ng bidang actor sa MMFF movie na The Kingdom kung saan itinadawit ang TVJ sa controversial na pangyayari sa dating sexy star na si Pepsi Paloma. Maraming beses nang napatunayang hindi totoo ang nasabing controversial. At yan ang ating Chika Talk for today. Maraming salamat, Miss Che. Ito po ang ating mga balita. Salamat po.